Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. So, yeah. Welcome back sa ating new episode dito sa Nyaka. Kaya, wag na natin patagalin pa. Kasi ang dami na nag-aabang talaga eh. Oo, nate. Kasalanan ko na lahat dito. Ako naman talaga may kasalanan dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Yun na naman. Napajorin. So, yeah. Let's move on. Ang ating first story for tonight, this category is Hurur, is a lush, kulaba, is a lush, daho. At ang kanyang titulo is Mutak. At ang kanyang titulo is Childhood BFF. So, anong gagawa? Let's read it! Sabi na dito, hi, hello, me Masumi, aka Willard Milker. Isa ako sa mga OG takapakinig mo sa Dagok Time. Kasabayan ko pa si kapag ang palay naging bigas, may bumayo. Sip-sip bo? At hello din sa mga nigiters na maalat ang newsod. At yun na nga man, Year Back 2022. Nakatenga ko sa harap ng balor namin na makita ko ang ninsan ko na i-hide na lang natin sa pangalang balat. May balat kasi yun mas sa likod na animoy map of the Philippines na. Naglalakad sa kalsada man, nasa gitna kami ng bukid kaya yung kalsada namin ay walang ring light. At maya-maya pa, ay pumunta ang busawa ni Balat sa amin at tanong kung nakita raw ba namin si Balat. Ni Maenga pala si Balat dahil nagginuman sila kasama ang family tree namin at naghabal-habal eme. Nagmotor yung busawa niya para sundan si Balat, ngunit ito na agad ang first at the whiz at third. DJ Mod? Kinain mo lip to lera. Bumalik siya na ocean ice at nagpatulong dahil parang wala sa sarili si Balat nun. Ninanyakyuhan daw siya ni Balat habang nanilisik ang mga mata nito. Manang sinundan namin si Balat ay naglalaf siya ng malakas tapos boses babae. Nabuniban. Ako yun eh. Wala akong laban dyan ha. Please off it out. I-off niyo na to. So let's move on. Inigilan ng mga ninsan ko si Balat dahil gusto niya pumunta sa middle of the bukid. Bilang kumalma si Balat tapos sinabi okay na raw siya. Make sure nila na okay na siya kaya pinag-attendance nila si Balat. Pinarecite ang pangalan namin magpipinsan isa't isa at nasabi naman niya lahat pero bigla niya binuksing ang kapatid niya kaya nagkagulo ulit. Nagwala ulit siya at pumunta ng bukid at sinasabi niya na babalik na raw siya sa tirahan niya. Kulba talaga kami kaya yung muji niya ay kumuha ng rosaryo at sinabit sa kanya. Nagsisigaw siya at umaaray pero nasira niya yung rosaryo Ako na yan eh. Nagmeld yung puji ni Balat kaya pinakain siya ng damo. Ewan ko doon sa puji niya bilang sinubuan ng damo. Kung siguro Twilight yung sinubo, baka maburapikan pa yung bumonib. Bakit naman naglibido yung horror? Sabi niya pa dito, naisip nila na dalhin siya sa fairy godmother dun sa lugar namin kaya sinakay nila ito sa sasakyan At nakulba daw yung driver ng sasakyan habang nasa daan sila dahil tinawag siya ni Balat. Sinabi niya, kaya niya raw ibangga ang busakyan nila sa dumadaan na truck. Nasabi siya ng plate number tapos nakulba sila nung minaksalubong silang truck na ganun ang plate number May powers, no? Pagdating kay Fairy Godmother ay pinagmumura ito ni Balat at nabokot si Fairy Godmother at nagtaasan ng nyulbul niya sa katawan. Hindi daw kaya ni Fairy Godmother paalisin ang katawan ni Balat ang elementong bumonib sa kanya kaya naisip nila na dalhin pa sa mas malakas na Fairy Godmother sa kabilang bayan Pagdating doon ay napaalis naman ang sumapi kay Balat at ito na ang second Twister DJ Mod? May BFF pala na elemento yung puji ni Balat dati na hindi niya nakakausap simula nung pinanganak si Balat. Tatampo raw ito. Kaarte naman elemento na to. Ganda ka. Bakit inaway mo, di? Dahil sa yun, binigyan sila ni Fairy Godmother ng Nildoraka, buntot ng pag. Ano yung
laban, sandata. Bundot ng pagi para di na raw masapian si Balat. Umaga na sila nakauwi, pagising ni Balat, itinanong niya kung bakit daw masakit ang bortawan niya, inatulog lang naman daw siya. Hindi mo na sinabi ang nangyari kagabi at ito pa ang last at twister, ma. DJ Mod, ibigay mo na yan. May mga paso yung leega ni Balat na hugis Rosario. At napaso siya doon sa nilagay na Rosario ng muji niya kagabi. Yun naman, tama na kay Podo, putik na ang kilikili ko. Hindi to one sa mga igitas na nakakapagsabi ng one sa hindi naman nililigo. Nyeche, wala akong proof of purchase, ma. Pero ito yung family ni Balat. For me, ma, Sophie, eyes only. Yung hawak pala ni Balat na baby na nabuo nung year din na yon. Naerbugan ata yung busawan niya kay Balat habang binobuniban. Ano ba? Wag na kasi kayo magpalapag-urot eh. Ulit natin sasabihin na wala akong laban dyan. Bakit? Ako ba si Cristano? So, yeah. Hanggang dito na lang. Basta pag mga horror, wala akong laban. Ang gagawin ko dyan, sipsipin ko yung bonib. So tumako na tayo sa ating next story. DJ Mal, go. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. So, this story is needed for the disclaimer. This has, it has a trigger warning. So, yeah, itong kanyang category. This category is trigger warning, slash, takot ako. At ang kanyang titulo dito is PDF at its finest. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hi, Mima Sophie na mahilig magdagdag ng vocab. Ang dami na rin naman niyang ibinao na vocab sa butas na webit niyang amoy nipot na ng Botekestra. Hindi na ako maghihilog sa mga epal na igiters dahil kahit wala pa simula ng story ay puro Wansa at Gnarly ang most comment. O kayo rito, Meldy Bell. Hinanap yung bell. Akala kasi hindi nakakasakit ng buso eh. Ito na ang part 1. Nangyari ito man year back 2024. Grade 11 days, may inyapwi story ako, parang monthly dab. Ganon. Ganon. Tapos syempre naglalagay ako ng mga picturaka na syempre related sa kung ano nangyari sa akin na month na yon and ilang random pics na rin. Naisama ko sa dump ko na yon ang picturaka ng classmate kong itago na natin sa pangalang Alvin. Hindi siya kasi talaga kasali at pinakwento pero sa kanya kasi nagsimula. May nababasa na kang Wansa at Gnarly ha. Nag-reply ang titsiraka kong closet ng pamintaret sa story ko sa Nyepi at tago na natin siya sa pangalang Keki. Ito na agad ang first twister. Akala niya ay yung naisama ko sa monthly dump ko ay yung crush niyang classmate ko. Yun din yung na itago na lang natin sa pangalang Vincent. Sa kakrondian ni Keke, nag-reply siya sa story ko sa FB, hindi ko maalala, pero parang ganito. Si Vincent ba yun? Nagtaka ako sa tinanong niya kasi ang nasama ko talaga sa dump ko ay si Alvin. Hindi ko na may detail pero ito na ang simula. Ito ang kanyang part 2. Day pass, November came na si Keke ay lagi nag-chat sa akin at isa-isa ko pang friend. Bali sa circle namin, 8 kami at kaming dalawa lang ang nakakaalam. Syempre malikot ang mga gilid ng mga labi namin eh. Sasabihin namin sa buong circle of friend namin, ayun, 8 na kaming may alam. Lagi nga nag-chat sa amin si Keke at bukang bibig si Vincent. Si Vincent kasi may effect, sakto ang height, may bicep and abs. Sino bang hindi manginginig ang wewet sa kanya? Dahil doon. Hindi ko siya betma ha. Sobrang koronde ng teacher kang Keke to the point na walang araw na hindi siya nag-chat sa amin at bukang bibig si Vincent. Nagsisend siya ng convos nila, nagsasabi siya ng I love you kay Vincent at tinatawag niya itong love at kung ano-ano pang kaerbugan. Ako po, dapat kiki na yan. Ano ba yan? Nakakatakot. Mas sobrang uncomfy sa amin ng dalawa kong friend na malaman yung bagay na hindi dapat ginagawa ng isang teacheraka sa isang new student. May times talaga na hindi na namin siya nireply pero makulit talaga siya. Alam mo ma, sorry na agad sa mga igiters na rin na medyo sinabayan namin si Keke nung una kasi akala namin ay eme-eme lang pero it wasn't really a good joke talaga. Totoo. May ano na dun eh, parang nakakabastos na. Like pamimilit or something like uncomfy talaga. Tumatawa na lang kami sa kwento niya dahil kapag sinabihan namin siya, itigil niya ng ginagawa niya kasi mali ay siyang baka maging rason namin sa pagbaba ng grade namin sa major subject namin.
Nilaban niya pa talaga. Alam mo, mag-file na yan. Para makolongster na. Manang ba-blackmail kasi siya na ibabagsak niya kami sa dalawa namin sa subject sa kanya once na lumabas at kumalat ang kakrondian niya. Sorry, Ma and Egitas, hindi dahil natakot talaga kami. Bikta na rin kami ng pamamanipula niya. Yun lang. Oh my God. So, let's move on. Tumagal pa ng ganong sistema ni Keke hanggang sa maging aware na si Vincent na gusto siya nito. Kinakausap namin siya and it's really uncomfortable at kinikilos ni Keke. Sinasabayan na lang din niya ito dahil natatakot siya pareho sa grades niya. May time nga alam ng circle ni Vincent at circle of friend namin yung tungkol kay Keke tapos ito pa ang isang twister ma. Galit sa amin si Keke at bilang nagpa-quiz. Ayun naman pala may nag-away sa chat si Keke at Vincent. The whole class ended up getting low scores. Nakakainis naman kasi dinamay na kami sa ka-erbogan niya. Misa pa nga sa sobrang erbog niya, binibigyan niya ng regalo sa Vincent, real love, foods, and kung ano-ano pa. Ewan ko lang kung nabigyan pa siya ng pera. I came decent na talaga yung kay Keke, over naman kasi siya sa hablot. Minsan na parang super close kami. Nag-acquaintance nga sa school namin, mabigla niya akong hinigit papunta sa NIR o baka isipin niyo kung ano nga. Yun pala, hampas-hampasin niya lang ako kasi naiinis daw siya kasi magkadikit si Vincent at GF niya. Nakakatakot. Yung alam mo may obsession. Joke yan! So let's move on. Natapos na ang school year namin me and my friends decided na magsabi na sa advisor namin kasi pati mismo advisor namin ay may hinala na rin kay Keke. Nagtataka siya bakit na lagi pinapatawag si Vincent sa faculty at pinakita namin lahat ng evidence. From screenshot to every little things we know, hindi na kumalat masyadong issue pero alam ng buong faculty nila. Hindi ito na-report sa higher level to consider for future happenings in case na ulitin niya. Si Keke ay teacheraka namin dapat ngayong grade 12 pero due to his issue with Vincent, gumawa na para yung advisor namin nung grade 11 para hindi namin siya maging teacheraka ngayong grade 12. Hindi ko alam kung ngayong second sem kung hindi na talaga namin magiging teacheraka kasi parang humuhupa na yung issue ma. Pero nakatatak pa rin sa amin, lagi niyang pinapabango yung pangalan niya sa amin, ang baho naman ng hininga niya. Nag-revenge eh. Ngayon, mami, narinig pa rin kami mga parang tina-target ni Keke sa mga grade school. Sana ay magtigil ng obsession niya sa mga bagetsra dahil nakakatraumata talaga kahit sa amin na pinagsabihan niya lang ng kakrondian niya. We felt like we are hiding something that we could said in early times para hindi na sana lumala. Pero natakot kasi kami since honor students kami ma. Ayun lang, sana marido mo itong story to. Lagay akong profile purchase for your eyes only sa baba para ma-brom para sa mga palawansang e-gators at mga kakrohong likod ng tenga. Sana yung mga tang Sophie and ko at para hindi na ma-ocean eyes sa harap namin para mabigyan ng client at bumili ng blush at lip to lalap. Masabi kong read na ma, please by Sabrina Carpenter. Ayun yung nakakatakot dun eh. Yung obsession. Tapos grabe, ano yun? Takot na yun na. Kaya umiwas-iwas kayo sa mga gantas. Yun nga, nag-sorry naman siya dito na, yun nga, na ano niya rin, sinakyan nila. Akala nila syempre, hindi true, pero tinuloy-tuloy pa rin ng teacher akang ano. Kaya, alam mo ang gagawa natin dyan is i-KKK. Kasi may kapangyarihan siya, diba? And yung kapangyarihan yung ginagamit niya to manipulate all those students. Tapos may pagba-blackmail pa. Ba't na to? Ikaw lang na yung KKK na yan So, yeah. That our story. So, dumako na tayo sa ating next story. DJ Ma. Story. Ang ating next category is BL/Kolaba/Lipido/Taku-Taku. At ang kanyang titulo dito is ang Twister Night Walk ni Oms. So, this category has trigger warning. So, anong gagawin? Let's read it! Adjust the brace. So, sabi niya dito, hi na Sophie and sa lahat ng mga gators. Share ko lang ang experience ko no first year college na ako. Hide my identity na Sophie. Please by Sabrina Carpenter. So, this happened year back in 2023. Freshman pa lang ako that time at every time na pauwi ako sa boarding house namin, nakakasulubong ko itong Oms na pogi siya. Every time na nakasalubong kami ay lagi siya nakatitig sa akin And one night, bored ako sa boarding house. Bored ako sa boarding house. Talagang maboboard ka sa boarding house. So, scroll sa niya FB satellite, watch ng reels, tapos biglang may nag-add sa akin. And
Inad ako ng OMS na nakakasalubong ko. Syempre, agad ko siyang inaccept kasi, hindi pirate na yan eh. Magiging bato pa ba? Pag-accept ko sa kanya, bigla siya nag-PM sa akin and getting to know each other na kami. Inasa ko kung anong course and etc. And fast forward, umabot ang days yung pag-chat namin at inayad niya ako na mag-night walk daw kami around the campus. Yes, galing, na. Syempre hindi na ako tumanggi kasi gusto ko din talaga siya makausap at makilala in person. So ayun na nga, sinundo niya ako sa boarding house mga 8 na ng gabi at nilakad-lakad kami papunta sa mga building sa campus na walang masyadong booma. After a few minutes, umupo kami sa may waiting shed malapit sa library para magpahinga. And while nag-uusap kami, bigla siya nag-confess sa akin na gusto niya daw ako Bilis naman. Alam mo talaga, ano sila dito? Amazing colors. Ano? Amazing race. So, let's move on. Well, diba? Sabi niya pa dito, madali naman ako kausap kaya di ko na siya pinilit. Pero kilig talaga ako nung marinig ko yun sa kanya. Kaya, dito ko Siko. Nagpatuloy kami sa paglalakad namin at kinakantahan niya ako. Nilibre niya kaysa ng mga street foods, nagsiso kami, and everything nice. At mga 11 p.m. na kami nakauwi at tinatid niya ako sa boarding house. Super nag-enjoy ako, Kilig na kilig ako kasi ang pogi-pogi niya. Sabi ko. Sorry. So let's move on. Sabi niya pa dito is, since that night, pag nakikita niya ako sa labas, nag-wave siya sa akin as mapadalas na ang pag-chat namin. Fast forward, British accent. Nag-chat ulit siya sa akin at wala daw siyang kasama sa boarding house nila at baka daw gusto ko na doon at mag-sleep pa sila ko. Dito kasi, with Zico na naman. Naligo na ako para naman mabangosa ako at mag-dinner na din. And after nung pumunta na ako sa place niya, sinundo naman niya ako sa baba ng boarding house nila. At pagkapasok ko, pinaupo niya ako at nag-offer siya ng food. Para daw, baka daw gutoma ako at not knowing na siya talagang gusto kong kainin later. Kaya bilang over naman sa love. Talagang umaura ka pa talaga dito So let's move on. While nag-uusap kami, biglang sinabi sa akin na sa kanya daw ako tumabi mag-sleep-a-seal. Kaya pumayag naman ako. Pinilit niya ako sa bed niya tapos bilang ng enough ang ring light. Nakajigasan na kami at bila siyang humarap sa akin at sabi niya, what if nailip-talalap kita? Sabi ko, over naman sa ass. At kinesa niya talaga ako sa lipanga ko, Di ko talaga in-expect na nililip-talalap niya ako. At dahil tumaas ng libido, nagyarurot na kami. Average lang ang size ng niti pirate niya, pero sobrang burapika at tosino naman. Ano breakfast in bed? Ano tosino? Sasawa mo ng suka. Tsaka lagyan mo ng kamatis. So let's move on. Sabi niya pa dito, Malaniva Max ang nagawa namin that night at lahat ng musician nagawa na namin by Ariana Grande. Na-achieve naman namin 5 beses ang lani niya that night kaso nga lang hindi siya mahilig makipag-lip-to-lala. Smack-smack lang pero okay lang, bawing-bawi naman sa performance task by Clifford M. Canoy. So ito na nga agad ang Twist After DJ Mohad. Kinaumagahan pagising ko para nag-iba yung mood niya. Medyo galit siya pero di ko alam kung anong reason. Inas niya ako kung gusto ko ba daw na maging magbowa kami or newboret lang. Na-offendra ako Ano na-offendra? Na-offendra ako Naisip ko na option lang yung bowa at ang gusto talaga niya ay nyubo-nyubo lang. Medyo na-hurt ako kasi akala ko sincere yung feelings niya at yung confession niya sa akin kaya sinabi ko sa kanya na na-offend ako sa tanong niya. At ito na ang pangalawang Twist After DJ Mohad. Baka nagalit siya sa sagot ko at binuksan niya yung cabinet niya. May kinuha siya nakabalot sa kulay white na damit at nilabas niya ito. Sinabi sa akin kung may mga away daw sa akin sa school ay sabihin ko lang daw sa kanya. Makitang-kita ko na yung dalawang mata ko na nakabakat sa damit, ang hawak niya na barrel straw. Sure ako na barrel straw yun kasi the way na hawakan niya parang feel ko talaga yung bigat ng barrel straw Wala akong masabi that time kasi kulba talaga ako. Kung ano-ano na lang pumasok sa isip ko, gusto ko na umuwi pero di ko alam paano ko sasabihin sa kanya. Hindi lang yun tumabi siya sa akin na may dalang kutsilyo red at tinusok niya sa gileda ng kinauupuan ko, yung kama niya. Sabay-sabing, hindi ka ba natatakot sa akin? Kaya kitang
protektahan. Parang ngiler-ngiler. Takot ako! Kahit ako, parang mapapajihin ako dun. Uy, nakakatakot. Umiwas ka na dyan. Naiyak ako sa takot that time, pero di ko pinapahalata sa kanya. After namin kumain, nag-reason out na ako na need ko na umuwi sa boarding house ko kasi may gagawin pa ako. At pagkalabas ko, umiyak na ako pa uwi sa boarding house namin. Since that day, di ko na siya chinachat at pinapansin. Di na rin siya nagchat sa akin kaya naisip ko na nirurot lang talaga ang gusto niya. 2 years ago na, di pa rin ako makamove on sa nangyari na yun, At ito ang pinaka-final twister. Yun. DJ Mal? Kalkalin mo na yan. Nalaman ko sa friend ko na hindi lang daw ako ang inayaya niya na mag-night walk at hindi lang ako ang inaya niya na mag-sleep-a-seal sa boarding house niya. Mostly mga freshmen na twink ang mga target niya at ganun din pala ang treatment niya sa kanila ng gentle approach and kaya hindi ko lang sure kung pinapakita niya dun sa kanila yung psychopath side niya. Up until now, wala akong masabihan kasi wala akong malakas na evidence laban sa kanya at natatakot talaga ako kaya feel ko mas okay na umiwas na lang ako sa kanya. Wala akong ma-attach na proof of purchase kasi wala naman kami connection sa Nyepi satellite dahil naka-block na ako sa kanya, Yun lang tama na kayo yung kilikili ko. Love you na yung Sophie. Sana sa notify mo ito is tuloy kasi hindi ko maabutan ang live rate mo. Nakakatakot yun. Pag ganun, buti na lang talaga naka-elbow ka, diba? Kasi mamaya hindi mo alam anong gagawin niya sa'yo, diba? And then hindi mo siya kakilala talaga. Totally! Kaya, I think yun na yung bet niya. Nirurot lang. For kung totoo yung mga biktima niya for nirurot and everything na things. Tapos, umiwas kayo ha. Kilalanin niyo maayos yung tao bago kayo makipag-met and everything nice. So, anong gagawin? Bueno. So, DJ Mod, next story na. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang kanyang category dito is slight libido. Yay! Slight dilubyo. Slash kulaba. Slash a family is love. At ang kanyang titulo dito is The Broken Faucet. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, favorite. Sabi niya, favorite ko yun eh. Bakit ba? Bawal ba mong revision dito? So, let's move on. Hello, Mima Sophie, aka Daddy Willard at ang tanging content creator na nagbibigay ng attention by Charlie Puth sa kanyang mga fans. At sa mga kapwa-igiris ko dyan na pala Orpap, kakadry naman ng mga labestra nyo, Meldy Bell. Yoo! Kaya bumili na kayo ng lip to lalap lipis ni Mima Sophie para naman hindi lang yung ball niya ang lumalago, pati na ng business. Orpap gusto moisturize ayaw. Bamalik ko sa'yo. Buhay ko ba yan? Okay, anyway, ito yung bago nating di ako nakapag-add sa. Ngayon lang ako nag-add sa dulo na to. Diba? No, thank you. So, ito na, ating new lippy. So, medyo, may mga revision pa ako. Pero malapit na November 11 for the biggest sale of the year. Lalabas na ating new shade. So, bumili na kayo. Ubusin yung ulit, Siyempre, mabilis maubos na naman mga lip to led. Siyempre. Maximum. So, let's move on. Sabi niya dito, so ito na nga, may isang gabi last July ay sumasapi sa akin ang espiritu ng kaerbugan. Ano pa bang gagawin? Over naman sa as, magnyonyokol ako, Nyokoli na bakit tama? Bakit naman na gano'n? Alam mo talaga siya si Katniss yan. Parang, ako po, yung na gano'n, nag-present. So, ito na. Nag-present. Ang tanong ko sa Needy Pirate kung umuoo na sa Tigastra. At over ako sa Gigelsa sa pagnyonyokol nun, Kaya natalis ka ng white cast ang kamaystra at Barbie arms ko. Napanuskan siya ko nun, diba? At dahil wala akong nishiret, dali-dali ako naglawak papunta sa lababo red para mag-washiret and everything nice. Pero naisipan ko na sa near na lang ako pumunta dahil GG na rin ako that time. At pagkatapos ko magjugas at magbuhos ng GG-ret, ito na ang twister. DJ Mohead. Kahit anong klaseng pagkalikot ang gawin ko sa gripo, ay ayaw niya talaga tumigil sa pagtuluma. Nilalaf ako that time kasi habang kinakalikot ko ang gripo sa NER, ay may naririnig ako sa kabilang kwarto ret ang jilik ni Muji at Puji. Na para bang nagduduet sila sa shawag ng Tianghalan. Over sa pagkukumpuni nun,
Akala mo talaga siya ang tagapagmana ng tools ni Handyman. Ano Handyman? Alam mo gusto ko nang umungot ng that time of frustration pero hindi ko magawa dahil baka magising sila sa pagkakaslipasil. Muntik na ako ma-ocean ice nun kasi imagine 2 a.m. nagyonyo ko lang ako tapos 3 a.m. gripo na ang kinakalikot ko. So nagkamali yung nagkaroon ng problema yung faucet niya. Siyempre, pag bagay-bagay siya ka pa, di ba, bukot ka sa perandra mo. Sa guardian ret mo, di ba, parang, ba yun? Baka may sisihin ako kung nakasira. Ganon na, naganap. Sabi niya dito, ibis na webet ko na lang sana, siyempre, lang mo. Lagay ng asin para balot. Aba, mali ko sa wewet mo. Alam mo, tanggalin ko. Naisipan ko kumuha ng malaking balde sa labas ng baler namin para isahod sa tumutulong sa gripo sa NIR at ngunit, after 10 minutes ay napunuan na agad ito. Kaya no choice ako nun kundi gisingin ang Muji at Puji ko at pagkatak ko ng ilang beses ay lumabas sila sa quarteret bilang sabi ng, ba't ka nang istolbo ng tulok nak? Tulok? Anong tulog? Tulog nak. At Mama, Papa, na lang ako with matching paawa, eyes, at sumbong, ganon. Buti hindi na nagawa magalit pa kasi alangan naman bunga pa nila ako sa madaling araw, di nabulabog yung mga kapitbahay namin. After lahat ng pangyayari ay naglabawak na ako sa aking quarteret para mag-sleep-a-seal at ito ang huling twister. Hindi na ako naka-sleep-a-seal nun, Dala na rin siguro ng kulba sa nangyari. Ngunit ilang minuto ay lumipas ay napalitan ng kulba ko ng kaurbugan. Na-board na naman ako at nagyoko na lang ulit ako, at pinahedra ang white ka sa pader, lang, Kumuha na lang ako. Ba't kasi? Kumuha na lang ako ng yellow paper at doon pinahid ang malapot kong white cast. Tama na kayo basahin yung kilikili ko. Ito ang proof of purchase ng bagong gripo namin. Ang bongga nga kasi nilagyan na rin ni Puji ng shower. Kaya pwede na magdrama sa GR. Sabi naman sa hindi ko alam yung kwento. Ano ba itong story na to? May airbog, may gripo. Kasi nga, nagigets ko naman, ito naman, kala mo talaga, di kayo na yung writer dito. So, nagsabi ng one sa dyan, pumila ng maayos para magripuhan ko kayo isa-isa, Meldiv. Parang kayo free na, I love you, Sophie, thank you so much. So, medyo laugh lang ako dun sa part na, Mama, Papa. Kasi nga, natakot siya. Cool ba ka naman talaga pag may nasirang gamit sa inyo, diba? Kasi nandiyan yung Muji-Puji mo, diba? Madaling araw, ginising mo, inistorbo mo. Tapos, talagang cool ba ka naman talaga nun, te. Diba? Lalo na pag mag-extra ka pa. So, anyway, bala na kayo, tatandaan nyo na. Bilang pinalaki. So, anyway, pamilya mo yan. Alam naman, sumiksik ako dyan. So, let's move on. Dumako na tayo sa ating next student. DJ Math. Roll. So, dumako na tayo sa ating next study. Ang ating next category is strata, slash latalapakin, slash yehe, slash libido. Alam mo na pag may yehe, di karbogan nyo. Woo! To listen to the bird sounds. Ano yung bird sound? So, ito na. Ang kanyang titulo is Super Bass Dance Step. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie, aka Mr. Willijan Alcaran, aka... Di ko pa naman sinasabi yung true full name ko. Sige, ang banggit mo dyan. Kakasuwad kita. Bawal yan. Nistiso ko. So, let's move on. Aka sa'yo ng Sophie ko na dati naghihingalo pero ngayon ay sumasakses na at sa mga igitas dyan na kategory pa lang, ang nabanggit ay todo na sabi ng Watsa at Narly. Ba't kasi yung sakit, no? So, let's move on. Siyempre, sinulat nila yun tapos ina-Narly at once mo lang yung hatol. Kahit ako din naman no? So, let's meron ako nakamatch na sa Nyombol at ang setup namin una ay casual lamang. Hindi ako basta-basta pumapayag sa nyarurot Mima. Pero naramdaman ko namang kakaiba ang connection naming dalawa at ganun din ang naramdaman niya. Ilang gabi magka-call kami nung ibang init ng hangin. Ovulating kasi ako nung gabing yon. Biglang nag-iba ang topics namin from wholesome to nyarurot naman. Basta ba di ibo ko? Ano pa lang yun, opening remarks pa lang. Dumi ba? Nakoko ba? Nagkating ko. So, grabe yun umpisa pa lang yun. Yes! Ba't naiiyak ako? So, let's move on. Bakit naiiyak ako? Ocean Eyes. Sabi niya dito, ovulating ako nung gabing yun at bila na lang, ang kwento namin is from wholesome to nyarurot. Noong una pa biro lang siya nag-aaya na mag-nyek-in daw kami, ako naman in-hit na akala mo pusa ay umuo agad.
Nagulat pa siya nung una kasi akala niya nagbibiro lang ako, pero na-realize ang seryoso ako, di nag-set na kami agad kung kailan kami mag-nyanyarurot. Fast forward, British accent, kakarating lang namin sa meet-up place namin at sinalubong niya ako. Grabe ma. Putok na putok ang bicep niya nung araw na yon. Parang gusto ko na siya orpapin sa gitna ng SM. Dulok-dulok mo. Parang, saan yung kamet-met ko dito? Ayun na siya. Hi! Akin na yan. Over ka na sa Urbog. Habang naglalaba mo kami pa entrance ay ng Nyogo ay over ang hiya ko at takip ako sa pesa ko. Kasi yun naman talaga ang pinaka nakakahiyang part na mag-check-in sa Nyogo, di ba? Yan yun natin, narurot na yun. Nag-check-in, yun naman gusto mo, di ba? Nag-check-in na kami ng 6 hours kasi sabi niya, sure daw siyang hindi enough sa amin ng 3 hours lang dahil pareho kaming super taas na ng next driverette. Fast forward, pagkapasok namin ng hotel room, may halos 10 minutes lang siya nakatiis bago niya kay Lip-to-Lalap Mima. Hindi na ako Nergine, pero Lip-to-Lalap pa lang ay basastra na agad ako, ma. Hindi din niya binaba ang kamay sa niya sa mochi ko at nipainarot ko, ma, at napamoan and back ako. Nung wala na lahat ang saotra namin at maliban sa boxer niya, ay pinadyapo niya ako sa gilid ng kamera niya at sabi niya sa akin, open mo, that's your gift. Bakit unboxing? Alam mo talaga, Christmas presents ni. Offer naman. Offer naman sa, regalo. Offer naman sa exchange gift, kala mo talaga eh. Sa bagay, na-eatery naman yan. Alam mo, putulin ko yan, hati tayo. So, let's move. Mano, binaba ko ang backsalat niya, ng laki yung mata ko. Woo! Ang laki talaga. Sa lahat ng ngiti pirate na na-experience ko, ito yung pinakamalaki at curve. Natawa siya na makita ang reaction ko. Siyempre, inorpag pa rin kahit muntik ko ng iduwal. Yung chicken, alaking kong nakain bago kami. Kasi na-choke. Bago kami mag-check-in. Fast forward, doon nakaibabaw na ako sa kanya. Naalala kita, Mima. Naisip ko na i-play sa utak ko ang super bass at gawin ang dance step mo. Yung mabagal na giling at biglang ba. Yung mabagal na giling. Yung ganon. Sa bago. Yung galing naman. Tama naman. Sa bagay, nakuha mo naman yung step. Ganyan lang yun. Tapos ganon. Tama naman. Anong ginawa ko to? Over siya sa moon and back. And palamura siya. Thanks to you, Mami Suvi. Ang dami kong natuto. Hoy, hindi ako! Si RM talaga yung nagturo sa akin noon. Hindi ako. Sa bagay. Naisip din sa bagay. Uy, wag nyo naman ako wala akong ginagawang masama dyan Parang wala na akong ginawang tama dito. Bilangin ko nga ito. 1, 2, 3, 4. Ito na dyan. So, let's move on. At syempre, pinaabot na namin ng laning niya, ma. Tadaan siya sa akin, bakit ang galing ko raw umibabaw? Sabi ko lang, secret. Alam nga manisplok ko pa sa kanya na inaalala ko pa ang dance step mo at nagpe-play ang super bass sa utak ko, diba? Pag gusto mo, ma, ikaw na lang din sumunod. Wala revise. Sorry. So, let's move on. Pagkatapos niya rurut session namin ay nakahiga na ako sa chest niya habang tinitigan at softly hinahawakan ng pesang niya. Kala mo, over naman sa teleserye. Kala mo talaga yung parang, masaya nyo. Nabakan yung pes. Demo. Parang, masaya no. Sana mahalin pa ako. Yung security, nahanap. Ang lamig. Parang ganon. Okay, gets ko na. Sabi niya sobrang pogi at sobrang moreno niya, ma. Sa tingin ko nga hindi ko kakayanin na pang casual lang kami. Lumipas ang ilang araw, mas lumalim ang connection namin at palambing ang boses niya sa akin. Mas dumalas na ang paglalambing niya at Mima biglang na bago ang setup namin from casual relationship. Nahulog na pala siya sa akin. Sabi niya gusto niya raw akong i-pursue at seryosohin. Ready din siyang ihinto ang nyarurot session namin para mapatunayan niyang gusto niya talaga ako. I envy you. Sobrang natouch ako nung sinabi niya na he wants to be a better man para mapatunayan niya sa parents niya at parents ko na malaki ang impact ko sa buhay niya at tandaan niya akong mahalin. Tama pala yung super base natin. Palakpakan natin kasi yung redeem, ayun yung magpapabago sa jutak. So parang mai-in love kayo pag ginawa pala ang super base.
yun pala ang sumpastra, no? So, yun yung rewards or incentive. Over mo sa loyalty card, so let's move on. After knowing all my flaws and traumatas, hindi niya ako hinusgahan at pinandirihan. Instead, ito pa ang mga reasons kung bakit siya nahulog sa akin lalo. Mima, finally, may lalaki rin pumasok sa buhay ko na hindi lang bortawa ng habol sa akin. Mahaba-haba pa sana ito, kaso sabi mo, ayaw mo na mahabang story, di wag. Sa mga igitas dyan na nagsabing once or nali, bakit di kayo mga kwento, okay, ikaw dito? Bueno. So, ayun lang, Mima. So, bitama na kayo basa-basa ng nipay. Ko, kakalkalin pa ako ni Om sa to mamaya. I love you so much, Mima. Ito ang perfect prices ng nirulot session namin for your eyes only. Parang ipeka nga. Hanggat naman kayo. I envy you. So, yeah, yan. Diba sabi niya dito sa dulo na, ayun na nga daw yung nahanap niya na ang para sa kanya. Na hindi na pawesa. Hindi na yung hindi na yung narurot or bortawan niya lang yung bet sa kanya. Diba? So, sana magtagal kayo. Stay strong po, malala. Stay strong po. Atay, kuya, bili na po kayo. Stay strong po, malala. Ganon. So, yeah. Meet niya. So, ito na. Hanggang dito na lang ating episode 40. Thank you so much sa pagsama sa atin dito sa new episode. And don't forget to stream sa aking YT satellite para naman, walang bell to. Paano bato ng bell? So, yeah. Thank you so much mga I love you ko. And keep streaming and liking my video raka and everything nice. Para naman tuloy-tuloy ang hindi ma-flop. So, yeah, that's all. Tama na kayo magad yung kilikili ko. So, bye, Gators. Thank you so much. Bye, mga I love you ko. I was a gold. I'm a gold. I'm a gold.